Ayan. So, dito na tayo na baba. Ayan. Jesus and Miracle Healing Series. So, tuloy pa, baba pa isa. Part 5 na tayo, no? Pang-lima na natin to na series. Jesus, Authority and Grace. Palagi natin pag-uusapan yung authority at ang grace ng ating Panginoon. Sunod. Sabi dyan, ito yung una natin. Unang part natin, man with leprosy. Natapos na tayo dyan. The centurion servant, tapos na rin. Peter's mother-in-law, tapos na din. Pang-lima ay ang paralyzed women, paralyzed man, and sumunod, women with hemorrhage, yung babaeng dinudugo. So, yun yung pag-uusapan natin. Sabi nga dito, yung binasa natin kanina, yung topic po natin ngayon, the touch of faith. Yung hawak ng pananampalataya. I do believe na malaki po magagawa ng pananampalataya, lalo na pag Kristiyano ka. So yung pinangahawakan natin sa ngayon, yung ating pananampalataya. At kung hindi ka po nananampalataya, hindi mo masasabing ikaw ay Kristiyano. So napakahalaga po ng pananampalataya. Ano yung overview natin dito? The story of faith, hope, and restorations. Itong usapin na to, ito yung istorya ng pananampalataya, isang pag-asa at pagbabalik o pagpapanaman ulit. Anong tema natin ngayon? The desperations turn into restoration through a personal encounter with Jesus Christ. Yung kanyang desperasyon na uwi sa restoration hanggang sa mapunta sa personal na pagkakilala sa Panginoon. Ako naniniwala, lahat ng nangyayari sa iyo, sa akin at sa bawat isa sa atin, ginagamit ng Lord yan as desperation. Para yun ang magtulak sa atin para ma-restore tayo. Ang pinaka-purpose niya kung bakit gusto tayong i-restore ng Lord ay magkaroon tayo ng personal encounter sa Diyos, sa ating Panginoon. Amen? So, kaya dumarating tayo sa punto ng buhay natin na desperate tayo, nahihirapan tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, nadi-discourage tayo, nare-reject tayo. Kasi ang purpose ng Lord sa atin is mapanumbalik tayo sa Kanya. Amen? Yung desperations natin, ibabalik tayo ng Lord, iaayusin niya ang puso natin, aayusin niya yung buhay natin, pero ang pinaka-purpose nun ay makilala natin ang Panginoon. Yun yung pinaka-main tema natin, kaya po may ganito tayong pag-aaral. May authority ang Panginoon na i-heal ka, may authority ang Lord sa lahat, pero sa kabila ng kanyang authority, meron din siyang grace, yung biyaya. Anong lessons natin ngayon? Lessons number 1, her conditions. Ano ba yung naging kanyang kondisyon? Sa kabila ng mga ito, ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ni numan. Lagyan ng, hindi ko alam kung tawag yan, naubos na ang kanyang kabuhayan sa mga manggagamot. Meron ka bang situations na ganyan na lahat ginawa mo na ng paraan, lahat ginawan mo na para lamang masolusyonan yung problema mo? Ito nga, naubos na yung kanyang kayamanan, naubos na yung lahat sa kanya, naubos na yung kanyang inipon, pero ang ending, hindi pa rin po siya gumagaling. Grabe yung sitwasyon ng babae. Nakakalungkot kaya, no? Tanong nga ng nanay ko sa akin ang tawag doon, hanggang kailan to? Sa isang may sakit, ang unang tanong niya hanggang kailan yung sakit na kanyang nararamdaman. Kaya nung naisip ko itong topic na to, ito 12 years. Grabe, si Pastora kagabi sinugod sa ospital. Dahil nga sa sobrang sakit. At naopera na siya sa salamat sa Panginoon. Sa kanyang sitwasyon, sa kanyang edad, meron pa siyang diabetes. So, bawal yung magkaroon ng sugat. So, nagkasugat siya. At God's grace, sa habag ng Diyos, siya po ay naoperahan. So, talagang may plano ang Diyos sa naman nangyayari sa buhay natin. Itong babaeng ito, 12 years na ubos na yung kabuhayan. Nung araw kasi wala naman tayong doktor Yung panahon nila, no? Kaya siguro lahat na lang
Royal lang, tsaka Skyflex. Magaling na, no? Pero ngayon talaga, pag ang bata nung araw, pag nauntog, gano'n lang. Okay na, di ba? Pero ngayon, nauntog, may CT scan, may x-ray, di ba? Nang araw, ang bata, pag nilagnat, tinarangkaso, soft drinks lang yan, at Skyflex, magaling na yung bata. Kaya yung bata nagsakit-sakitan kasi hindi mapainom ng magulang ng ng soft drinks, ng Royal, especially Royal, orange juice. Naalala ko nung dati, yung tatay ko bibili ng sarsi. Tapos yung itlog na pula, ilalagay doon sa sarsi tapos hahaluin. Sarap kaya no? Yun yung iniinom lagi ng tatay ko pag puyat siya. So dito, 12 years ang dinudugo yung babae. Inisip ko yung kanyang sitwasyon. Sa nanay ko wala pang 2 taon, pero nagsasabi na siya, ang hirap ng kanyang kalagayan. Ito, 12 years. Ang hirap ng kanyang sitwasyon. So sabi dito, 12 years nang dinudugo. Grabe, no? Ganong katindi yung kanyang pinagdadaanan. Nakita natin ito, kalagayan ni Maseng, di ba? Buhay na saksi tayo. Hindi pa maabot ng 12 years yun na eh. Taon pa lang. Yung continuous bleeding, makapanghihina talaga yun. Yung palagi ka nga lang puyat, babawasan ka lang ng dugo sa katawan, nakakapanghina na. Yung nag-donate ka ng dugo, ito 12 years nag-donate ng dugo. Matindi talaga ang nangyari sa babae nito. Sabi dito, her suffering, physical suffering. She had been bleeding for 2 long years. This meant constant physical weakness, fatigue, and pain. Continuous yun. Yung naranasan niya ng Lunes, maranasan niya ng Martes, maranasan niya ng Merkules, maranasan niya ng Biyernes, Sabado at Linggo, at Lunes na naman. Naranasan niya ng January, maranasan niya ng February, maranasan niya ng March, September hanggang December, at maranasan na naman ulit niya ng January na naman. 12 long years niyang dinadaanan yung ganong sakit. At pinipilit niyang remedyohan yung kanyang karamdaman, pero wala nga talaga magpapagaling sa kanya. Dalawa lang pwedeng pagpilian, yung gumaling siya at masawi siya. Kaso, lahat na ng kayang kayamanan, naubos na, para lamang siya gumaling, pero hindi pa rin gumaling. At I do believe itong sitwasyon na to ay meron talagang timing ng Panginoon. Meron talagang nilaan ang Diyos na oras. Meron talagang nilagay ang Diyos na perfect time para sa babaeng ito. Sabi dito, financial ruin. Ubus na ang kanyang spent everything she had on doctors only to grow worse. Mas lalo pa daw lumala. Human effort can have completely failed. Lahat ng ginawa ng tao, ang ending, bigo lahat. So, minsan marami tayong ginawa. Pag tayo may utang, uutang tayo, pambayad dun sa utang. Uutang ulit para pambayad dun sa utang. So, ganun na lang nangyayari sa atin. Ganun na lang yung nagiging sitwasyon natin. Uutang, pambayad sa utang, kasi yung inutang, uutang ulit para pambayad sa utang. So ganito yung nangyayari. Nagkaroon siya ng social and spiritual isolation. According to the Leviticus law, Leviticus 15:25, her condition made her ceremonial unclean. She was barred from the temple, separated from community worship, and forbidden from touching anyone. Diri mo, ang laki ng hirap niya. Hiwalay po siya sa asawa, hiwalay siya sa mga anak, kasi tinuturing siya marumi. Marumi. Tapos, yung simbahan na lang sana na magpapalakas sa kanya, bawal pa siya. Amen? Basahin nga natin. Kung sino mang babae ay dinudugo nang wala sa panahon o lumalampas pa sa takdang panahon ng kanyang pagreregla, tinuturing siyang marumi habang siya'y dinudugo. Duruin mo, tinuturing siyang madumi hanggang dinudugo. 12 years. 12 years niyang nararanasan yun. Wala sa kanyang
walang tumutulong sa kanya, walang umahawak sa kanya, walang umaalalay sa kanya. Andun yung anak niya, nandun yung asawa niya, pero isolated siya. Isipin nyo na lang, no? Pag-isipan lang natin. Ngayon, pag may mga sakit tayo, mga pamilya natin na may sakit, ano tayo napaka natin supportive. O yung nanay ko, pag pupunta ng chemotherapy, sama kami, babantayan namin, binag-aalalay. Dito, wala. Grabe, no? Yun yung batas doon. Pag-isipan lang natin, ilagay nyo lang yung sarili nyo, sa sitwasyon. Yung pamilya mo na dapat nandyan sa tabi mo sa panahon ng pangangailangan at kahirapan mo, sa panahon na nangangailangan ka ng tulong, wala sila sa tabi mo. Na dapat yung church din, kung wala man pamilya, siguro sana simbahan na lang magpapalakas sa loob sa kanya. Bawal pa rin. Grabe, yung pinagdadaanan ng babae nito. Sipin nyo lang po, no, kung kayo nasa sitwasyon niya, hindi mo nakakayanin yung hirap Mawawalan ka ng pag-asa. Ng church magpapalakas sa'yo, wala doon. Yung pamilya mo na magpapalakas sa'yo, wala doon. Bakit? Itinuring kang marumi. Hindi mo naman sinadya yun. Amen? Wala ka namang kasalanan doon. Bakit ba dinudugo ka ibig sabihin ba kasalanan mo? Hindi. Pero dahil nga yun ay nangyari sa kanyang buhay, nalagay siya sa sitwasyon na alanganin. Grabe talaga. Ngayon, tanong ko ito, ilang taon na ba ang iyong problema o sakit na nilalabanan sa buhay? Ano na ba katagal yung pinagdadaanan mo ngayon? Gano'n na ba katagal yung pagsubok mo ngayon? Gano'n na ba katagal yung pinagdadaanan mong sakit? Gano'n na ba katagal? Ako naniniwala, wala yan sa tagal. Ako naniniwala, wala yan sa sitwasyon. Ako naniniwala, may plano ang Diyos. May gagawin ang Panginoon sa kanyang sitwasyon. At pangalawang lessons natin, lessons number 2, her decision. Gumawa siya ng isang desisyon. Verse 44. Lumapit siya sa likuran nino Jesus at hinawakan ng kanyang laylayan ng damit ito at doon tumigil ang kanyang pagdurugo. Yun na lang yung decisions niya. No? Na-overcome niya po yung alin? Obstacle. Nag-decide siya at nangyari yung kanyang decisions. Na-overcome niya yung kanyang obstacle. Ano yung pumasok sa kanyang isipan? If I touch even his garment, a specific points of contact. Meron siyang meron na kagad sa isip na gagawin Ito gagawin ko. Nakita ko, narinig ko, nabalitaan ko na si Jesus ay nagpapagaling. Alam ko na marumi ako. Sabi niya, alam ko na walang taong tutulong sa akin para ako ay ilapit sa Panginoon. At alam ko rin, sabi niya, na hindi ako hahawakan ni Jesus dahil ako ay marumi. Kaya sabi niya, hahawaan ko na lang siya. Pansin niyo bakit yung kanyang hinawakan laylayan? Kasi gumagapang na lang siya. Sa sobrang hirap. Siguro natatapakan siya ng mga tao. Siguro, ang tawag doon, naiipit na siya. Pero no choice na siya May karoon siya ng decision. Sabi niya, kung mahahawakan ko lang yan. Bakit laylayan? Kasi nakadapa na siya. Nakasubsob na sa lupa. Walang pwedeng tumulong sa kanya. Walang pwedeng magbuhat sa kanya. Walang pwedeng mag-alok ng tulong. Dahil nga siya ay madumi, ano magiging sistema? Sa sarili niyang paraan. Yung decisions niya ang nagtulak sa kanya. Minsan sa decisions natin, hindi madali. Gagawa ka ng decision sa buhay mo na hindi madali. Pero pag yung decisions mo ay pinanindigan mo, maniwala ka, mapagtatagumpayan mo yung obstacle. Amen? Naniniwala talaga ako doon. Ma-overcome mo yung obstacles. Mahirap kasi, hindi kasi kaya. Pero pag nag-decide ka, gagawin mo,
ma-overcome mo yung obstacle. Kapatid, hindi ka po dinudugo. Malakas ka pa po. Kaya mo pa yan. Magagawa mo pa yan. Kaya nga nung hinawa ka niya yung laylayan, balikan nga natin, no? Lumapit siya saan? Bakit hindi sa harapan? Pansinin niyo. Bakit sa likuran? Bakit hindi sa harapan? Kasi na mayroon siyang takot sa kanyang puso na baka itaboy siya ng Panginoon. May takot siya sa kanyang puso, baka itaboy din siya ng mga taong nasa paligid niya. Kaya ginawa niya, panakaw. Gapang na lang kung gapang. Yung decisions niya, gumawa siya ng isang malaking desisyon sa buhay niya at yung desisyon na yun, hindi siya nagkamali. Sabi dito, lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito nung hindi tumigil ang kanyang pagbabago. He overcome obstacles. Gumawa siya ng alin? Decision. Nagkaroon siya ng specific point of contact. Isip niya, kung gagawin ko ito mangyayari sa akin. Naalala niyo yung topic ko noong nakaraan? Yung meron spirit of expectancy. Huwag kang pupunta sa church na wala kang point of contact. Amen. Okay. If I touch even his garment, meron siyang spirit of expectancy. Birin mo, sa isip pa lang niya. Yung mga karatista na yan, yung mga lumalaban na sila, Pacquiao, hindi yan nag-iisip ng patalo. Amen? Ang boksingero, pag yan sumampa sa ring, ang iisipin niyang panalo na siya. Hindi pa paano dyan sa ring sabihin niya, talo ko dito. Dihado ko dito. Hindi. Kahit alam niyang dihado siya, ang ipapasok niya sa kanyang isipan, mananalo. Amen. Itong babaeng ito, alam niya, alam niyang pipigilan siya, alam niyang walang magtutulog sa kanya, pero nagkaroon siya ng spirit of expectancy. Sinabi niya, kung gagawin ko to, gagaling. Kung hahawakan ko to, gagaling. Meron siyang point of contact. Kaya sa church, sa bahay pa lang, pupunta ka sa loob ng church, dapat meron ka na kagad spirit of expectancy. Iniisip mo na kagad yung gagawin ng Lord sa iyo. Yung mensahe na ini-expect mo, Lord, meron kang sasabihin sa akin. Meron kang mensahe ibibigay sa akin. Dapat ganun tayo no? Ganun po mga Christians. Nag-expect tayo sa Panginoon. Kasi pag hindi ka sabi nga ng Corinthians, ang sino mang nananampalatayang may Diyos, dapat maniwalang may Diyos. At ang Diyos ang nagre-reward. Maliwanag, ang Diyos ang nagre-reward sa mga taong nananampalataya sa Diyos. So kung ikaw po ay naniniwalang may Diyos, nananampalataya sa Diyos, dapat maniwala kang may Diyos at mag-reward ang Panginoon doon sa mga naniniwala sa Kanya. Kaya meron tayong spirit of expectancy. Grabe yung babae, no? If I touch, mahawakan ko lang yan. Hindi na kailangan ipag-pray. Tama? Hindi na kailangan i-rebuke. Hindi na kailangan langisan. Hawak lang, Lord, okay na ako. Yan ang grabing pananampalataya. Yan yung grabe na paniniwala sa Diyos. Dapat meron tayong ganito na ini-expect natin na may gagawin siya. Kasi minsan, ini-expect natin kagad yung mga worst thing na nangyayari sa buhay natin. Pag may nakapata yung bukol, ako malala na po. Isipin natin na mayroong gagawin ang Panginoon. Sabi dito, if I touch even His garment, the spirit of determination. Sabi, ang babaeng ito, handa na Ibugawin man ako, palayasin man ako, papakan man ako, masugatan man ako, wala na akong pakialam. Buo ng loob ko. Hawaan ko yan. Pag nahawakan ko yan, sigurado gagaling. Amen? Amen. In fact, bago na basahin mo yung buong chapter niya, nandyan si Jairo yung isang leader ng isang community. Si Jairo, leader siya ng synagogue. At yung anak niya, 12 years din
ang edad at may sakit at mamamatay. Guri mo, nagagawan sila kay Jesus. Parehong babae, parehong 12 years, parehong agaw buhay. Pero nauna tong babaeng ito. Amen? Kasi yung determinations niya. Ang sumunod dito, spirit of willingness to heal. Willing siya eh. Dapat willing tayo eh. Kung gusto natin mabagong buhay natin, kailangan natin magkaroon ng spirit of willingness. Willing ako, Lord. Kaya nga yung lalaking bulag, sabi ng Lord, anong ibig mong gawin ko sa'yo? Ibig ko pong gumaling. Saan sabi ni Jesus? Ibig kong gumaling. Kasi kung yung gusto mo, pagkalooban ng Diyos, ibibigay ng Diyos sa'yo yun eh. Amen? Sumunod, sabi dito, immediately, power. Nagkaroon ng kapangyarihan. The moment she touched him, the source of her bleeding dried up. Huminto. Jesus carried an immediate supply for our ultimate needs. Bitbit ng Panginoon yung ultimate supply doon sa pangangailangan na mayroon. Pansinin mo hindi niya sinabi kay Jesus yung problema niya. Pero natanggap niya yung kagalingan niya. Ulitin ko. Hindi niya sinabi kay Jesus yung kailangan niya. Pero natanggap niya yung kailangan niya. Nakuha niyo? Ano ang nagsabi kay Jesus para pagalingin anong meron siya? Naunawa natin? Kaya tama yung sinabi ng Panginoon eh. Hindi mo pa hiningin sa Ama, alam na ng Diyos yung kailangan mo. Alam niya eh. Alam na ng Panginoon yung kailangan natin, hindi pa man natin hingin. Si Jesus Christ, hindi po siya doktor lang. Ang doktor kasi, anong sakit, anong naramdaman mo? Dok, nahihilo ko eh. Dok, masakit ang ulo ko eh. Doon pala siya gagawa ng consultation, doon pala siya gagawa ng analysis, anong ibibigay niyang laboratory sa atin, at pag nakita yung resulta, doon pala mag-conclude kung anong sakit natin. Si Jesus, alam niya eh. Hindi sinabi ng babae yung needs, pero natanggap niya yung ultimate needs niya. Bakit? Yun ang faith. Yun yung pananampalataya. Kaya nga tayo dapat nandun tayo sa pananampalataya. Ibig sabihin lang nito, gusto kong diretsuhin ko si Jesus lang sapat na sa lahat ng kailangan mo. Amen? Panapakan natin ako. One stop shop. Awag nila doon. All you need, isang hawak lang. If I touch, I'm healed. Hindi sinabi yung sakit, hindi sinabi yung problema, pero the moment nagkaroon siya ng expectations, nagkaroon siya ng determinations, nagkaroon siya ng willingness, yun ang nagpagaling sa kanya. Nung nahawakan niya, lahat ng kailangan niya, natanggap niya. Amen? Lahat ng nagpapasyang mo hawakan, si Jesus, hindi binigo ni Jesus. Lahat ng hinawakan ng Panginoon, hindi siya nabigo. Kaya nga po, hawakan lang natin. Panghawakan natin yung mga pangako ng Diyos, panghawakan natin yung mga sinasabi ng Panginoon sa atin. Kailanman hindi binibigo ng Diyos. Pangatlo, lessons number 3, key admissions. Ano ibig sabihin ng admissions? Inamin niya. Basahin natin. Nagtanong si Jesus, sino ang umawa sa damit ko? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Panginoon, napapaligiran po kayo at sinisiksik ng mga tao. Ngunit sinabi ni Jesus, may umawak sa damit ko. Naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi pala nalilihim ang kanyang ginawa, siya'y nanginig at lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos sinabi niya sa lahat sa lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paano siya agad na gumaling. Pansinin mo yung word, no? Nangiginig.
Kasi meron siyang trauma. Ay, ulitin ko. Nanginginig siya eh. Sabi ito? Tama? Meron siyang trauma. Siguro sa lahat ng tao pinuntahan niya, nilapitan niya, ang ending, tinaboy, pinalayas, pinaalis. So meron siyang trauma eh. Pinandirian, nilayuan. Pansinin mo kagad yung kanyang nang malaman ng babae na hindi pala nalilihim ang kanyang ginawa, siya'y nanginig na lumapit. Siguro magsusorry pa siya, Lord, sorry. Nahawahan kita, naging madumi ka tuloy. Tama? Naunawa natin? Yun yung pakiramdam niya eh. Parang sabi ni Jesus Christ, sino mawak sa akin? Sino? Diba, galing salita eh, no? Kaya nga na-alarma si Pedro eh. Alam mo yung sinasabi ni Jesus, ano yan? Ano yan? Meron siyang voice na malakas din. Sino umawak sa akin? Siyempre, babae na dinig. Kaya nga, meron siyang panginginig eh. Kasi baka pagalitan siya, bakit mo ako hinahawakan? Madumi ka. Diba? Pupunta pa ako sa templo kasi hinawakan mo ko. Hindi na ako makakapunta ng templo dahil hinawakan mo ko, madumi na ako eh. Kaya gano'n na lang yung kanyang panginginig. Nagkaroon siya ng trauma, natatakot siya, baka pagalitan siya. Pero sabi ni Jesus, may humawak sa akin. Alam niyo po, may kapangyarihan ng Panginoon. If you touch the garment of Jesus, lalabas yung kapangyarihan ng Panginoon. At ang sabi po ng scholar, tinignan ko po yan sa commentary, yung the same spirit, sabi dito, naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa atin. Nung tinignan ko yan sa commentary, ang sabi dyan, yan daw yung power na yan. Yan, yung power niya na nag-create ng langit at ang lupa. Yung kapangyarihan niya yan. May nagtanong kay Pastor David Hernandez. Sabi niya, para sa'yo, sino ba ang Holy Spirit? Sabi niya, siya si Jesus na walang boundaries. Kasi pansinin mo, si Jesus may boundaries, may katawan. Nagets nyo? Okay, yung kapangyarihan ng gumawa ng langit at lupa, isinilid sa isang lalagyan. Si Jesus yun. Napansin niyo po? Kaya yung kagalingan nung natanggap ng babae, may lumabas na kapangyarihan mula sa Panginoon. Yun yung kapangyarihan na lumabas, yun yung gumawa ng langit at ng lupa. Ganong kapangyarihan yun. Yung natanggap ng babae. So, ibig sabihin, kung talaga tayong nananampalataya sa Lord, magagawa pala natin palabasin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Kaya nga si Kristo nung bumalik sa langit, iniwan niyang Holy Spirit, yun yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen o ba doon? Amen. Napansin niyo po ba, pagkatapos noon, si Peter naglalakad, nadaanan lang ng anino. Gumaling. Sinabi niya doon sa lumpo, tumayo ka. Gumaling. Si Pablo, kinagat ng ahas. Hindi namatay. Kasi may kapangyarihan na eh. Lumabas na yung kapangyarihan ng Panginoon. Wala na doon sa pagkatao ni Jesus. Nung umakyat siya, ibinuhos niya na sa lupa. Yan yung Holy Spirit. Kaya kung tayo every Sunday, meron tayong spirit of expectancy. Sigurado maraming gumagaling pag Sunday. Amen. Eh, wala kausap. Amen. Totoo lang. Kung bawat isa sa bahay pa lang, diba? Kung sa bahay pa lang, nag-expect tayo na may gagawin ng Diyos. Kaso ang problema natin, ang iniisip kagad natin, late tayo eh. Kaya ang nangyari, hindi na tayo nag-expect na may gagawin ng Lord kasi naghahabol tayo sa oras eh. Naghahabol tayo sa panahon. Kami nga pag nalilate kami ni Miss, nagtatalo kami sa jeep. Kasi ako nalilate. Eh, asawa ko positibo lagi. Magalala, makakaabot pa tayo. Ako naman, hindi kailangan maaga tayo. So, doon pa lamang, instead na meron kang spirit of expectancy, nag-arrival na kami dalawa.
Nagpapangaya na kami sa inyo. Kasi sabi ko, bilisan nyo kasi kumilos. Ang babagal mo. Sabi ng asawa ko, pag Sunday na lang, laging bibig mo lang nadidinig namin. Kaya gusto nila, tutulog ako dito. Kasi sila pag umalis ng bahay, relax lang sila. Hindi sila nagmamadali, hindi sila nag-hear. Hindi, pag ako ando doon, lahat na lang halos. Kasi ayoko pong nalilig. So syempre, kakalo-talo na. Ano pa na-expect mo? Wala kang spirit of expectancy. Alam niyo po, pag nandito ako natutulog, sa umaga, pagdating ko dito, pag nalinis na lahat yan, tumulod ako dito. Pipray ako sa Panginoon. Nag-expect ako sa Lord na meron siyang gagawin. At ang hinihingi ko sa Panginoon, yung kapangyarihan na to. Kung may mga sakit na gumaling, may mga problemang na ginawahan, na ayos. Hindi ko in-expect yung anong offering, ano yung tithes. Ang in-expect ko yung pagkilos ng Panginoon sa bawat individual. Amen. Yun yung palagi kong panalangin, yung palagi kong iniiyak sa Lord. Yung paggalaw ng Lord. Naniniwala ko ng Diyos natin ang nagpapasweldo sa atin. Amen. Kaya ako nakafocus ako dun sa ministry na ibinigay ng Diyos sa atin. Meron o wala, may malaki man o maliit, yung allowance sa tatanggap sa church. Minsan nga mas malaki pa yung expenses ko eh. Pamasahe lang namin, pagkano na, papunta at pabalik. Pagkano na matatanggap ko every Sunday, kulang na kulang. Babalik pa ako ng Wednesday, isa babalik pa ako na Saturday. So doon na pupunta yung allowance sa pamasahe lang. Kaya hindi talaga nasusurvive yung pangangailangan. Salamat dun sa mga nag-aabot, nagbibigay ng personal tithes. At nagkapasalamat ako sa Panginoon sapagkat kahit na paano, nakakasurvive, nakakabayad tayo. Pero ang major focus ko is yung paggalaw ng Diyos ng mga may sakit na gumagaling, may mga pamilya na nabubuo, yung pagkilos ng Panginoon, may mga bisyo na nababago. Amen? Yan yung palagi ko pinag-pray. Kaya sabi ko, minsan nga Lord, dalawin mo kami. Minsan nga Lord, bisitahin mo ang simbahan ito. Kaya minsan, pag nakikita ko na may mga nagtataas ng kamay, seryoso sa panalangin, seryoso, minsan natutuwa ako. Gumagalaw ang Diyos. Amen? Someone touched me, sabi ni Jesus, merong mawak sa Kanya. There is nothing, no circumstances unknown to our Lord Savior. Dapat malaki din. May mga bagay, merong sitwasyon sa buhay mo na hindi nalilingid sa Panginoon. Yung suffering mo ngayon, hindi yan nalilingid sa Lord. Yung problema mo ngayon, marami kang utang, may sakit yung pamilya mo, hindi yan nalilingid sa Panginoon. Ang nagkukulang tayo. Ako naniniwala, ang pangako ng Diyos, hindi binibigay sa lahat. Tanda mo, lahat ng pangako ng Diyos, mayroong tinatawag na favor. At ang favor, dapat yan, may pagsunod. Kaya kapag gusto mo matanggap yung biyaya ng Diyos, dapat mayroong kang pagsunod. Amen? O tuloy natin, sabi dito, noong nagtatanong si Jesus, hindi siya galit, pero ayaw niyang umalis ang babae nang hindi siya nagkakaroon ng relationship. Pwede naman yun nung hinawakan niya yung babae. Yun nga yung una kong conclusions doon nung binabasa ko yan. Nung hinawakan siya ng babae, solve na eh. Diba? Tapos na yun eh. Lakad na ako. Tapos na, gumaling na siya. Hindi. Bakit hinahanap niya pa rin yung umawak sa kanya? Kasi ayaw niya na aalis lang yung babae nang wala silang conversation. Hindi man lang sila nagkaroon ng relationship. Amen? Maraming Christians po kasi gumaling. Pinagpala ng Diyos. Tapos wala nang balik sa Panginoon. Amen. Amen. Hindi lumabas ng Diyos ang nagpagaling.
Hindi lumabas ang Diyos ang gumawa ng himala. Kaya ko to, magaling ako, nasolve ko yung problema ko dahil matalino ako. Ang gusto ng Lord, ma-realize mo na may Diyos na gumagalaw. Amen. Nang yung nangyari sa iyo ay hindi lang yung random. Sabi nyo nga, hindi lang random. Yan ay mayroong nagplano. Mayroong diyang kumilos. Kaya mo naranasan yan, may gumagalaw. Amen? Amen. May kapangyarihan na lumabas. Walapakan natin ng Diyos. Sabi dito, hindi lamang basta himala ang ibinibigay ni Jesus. Nais rin niyang marinig ang ating patotoo at bigyan tayo ng Kapayapaan. Amen? Amen. Kasi kung gumaling yung babae, Amen. Amen. Kung gumaling yung babae without noticing and without knowing, malalaman ba ng lahat nila yun na may gumaling? Hello? Tama ba? Amen. Malalaman ba ng maisusulat ba ni Lucas? Tama po ba? Maisusulat ba ni Lucas na may babaeng gumaling? Tingin nyo. Kung walang nagpatotoo. Ako ang ibig ko sabihin. Amen. Nung sinusulat ko, nung binatapit ko ito ang gabi, kung ano, kaya pala hinahanap ng Panginoon. Kasi, kung hindi nagsalita yung babae at hindi hinanap ng Panginoon, may susulat ba si Lucas? Na may gumaling na babae na 12 years nang dinudugo? Wala eh. Walang maisusulat kung walang nagpatotoo. Amen o ba doon? Amen. Your testimony is important. Amen. Kaya nga kapag every Sunday, gusto ko nang tanggalin testimony. Pero ang tanong ng presider o ng MC, meron po ba pinagpala ng Diyos? Woo! Sino pong gusto ko na to? Meron bang pinagpala na ganun? Wala. Kasi ang alam kong pinagpapala, nagpapatotoo. Amen. And your testimony is important. Amen. Ama po ba doon? Amen. Bisa pag binabasa nyo rin yung Bible, tignan din natin. Paikot-ikutin din natin. Tignan natin ba? Ganito pala yun. Kaya nung binabasa ko yung Bible, hindi ako nagmamadali. Yun yung natutunan ko. Yung masabi ko lang na binabasa na ako, napatapos ko yung chapter 1. Hindi. Pag may binasa ako ng Bible, pabalik-balik. Ano ba nangyari dito? Sino bang kausap dito? Ano ba talaga ng konteksto nito? Kaya nagbago yung way ng pag-aaral. Kaya minsan ginagamit ko pag gusto ko maganda-ganda, may English. Tatype ko yan. Anong English nito? I-translate ko yan. Pansinin nyo your testimony is important. Napakahalaga niyan. Sunod, your testimony brings hope to everyone hears what God can do in your situation. Amen? Makikita natin doon na may ginagawa ang Diyos at yung mga tao nasa paligid mo, mayroon pa palang magagawa ang Diyos sa lahat. Itong dinudugo na tinuturing na marumi, kung hindi yan nagpatotoo, hindi yan nag-testify sa lahat, walang maisusulat si Lucas. Kaya pansin mo, tatlong apostola nagsulat niya. Si Matthew, si Mark, at si Lucas. At lahat sila, iisa yung patotoo. Dahil may babaeng nagpatotoo na 12 years ang dinudugo, sinulat nila, may gumaling. May 12 years na pagaling si Lord. Sulat sila niya. Iba-iba lang ang aspeto ng pagsulat. Si Lucas kasi, karamihan ng kanyang writings regarding sa babae. Si Lucas. Pansinin mo pinakamaraming character na Bible characters, puro babae kay Lucas. Binigyan niya ng magandang pananaw ng impluwensya ang mga babae. Si Lucas ay isang doktor. Amen? Amen. Kaya ang ganda nung kanyang babasahin natin, naubos na. Alam ni Lucas yung sitwasyon. Noong panahon na yun, ang sakit na yan ay
mahirap talagang gumaling. Kamatayan na lang ang nasapitin ng mga taong may ganyan. Alam niya dahil Dr. si Lucas. O alam ko rin, baka nga hindi nga napagaling ni Lucas to eh. Tama? Doktor siya eh. Baka isa rin siya doon sa mga nilapitan ng babae. Sorry, akin lang ito, no? Isa rin siya sa mga nilapitan ng babae na, tulungan mo naman ako. Dahil hindi niya rin mapagaling, si Jesus talaga nagpapagaling. Tama po ba? Jesus notices you in the crowd. Pero mo napapansin tayo ng Panginoon sa karamihan. He cares about your individual pain. And He calls out of hiding so you can walk in completely freedom. Bakit niya tinawag? Bakit niya pinatayo? Kasi gusto niyang ipakita. Magaling ka na, huwag ka nang magtago. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Grabe. Gusto mo, di ba? Hinawakan niyang ganun. Tapos nagtago na siya. Tama? Kasi sa sarili niya, maaaring may magalit sa kanya. Baka may magbawal pa sa kanya. O baka hindi pa rin siya matanggap ng karamihan kasi hindi pa rin, alam naman ng tao na gumaling ba siya? Hindi. Eh sabi ng Panginoon, na sino humawak sa akin? Sabi ng babae, ako po yun. Alam mo, ang ganda na sinabi ni Peter, totoo naman, logic yun eh. Panginoon, Guro, ang daming tao dito. It's almost 100 people lang dito, Lord. Malamang lahat yan humawak sa'yo. Tama? Pero sabi, iba. Iba yung humawak sa akin. Kasi may lumabas. Sa dami ng humawak, iisa lang yung nagpalabas ng kapangyarihan ng Diyos. Ano ang nagtulak? Ano ang nagpalabas sa kapangyarihan ng Panginoon? Determinations. Pananampalataya. Willingness. Expectancy. Kung meron kang ng mga bagay na yan, walang mahirap sa Diyos. Kaya nga yung topic natin sa anniversary, greater things. Yung topic natin. Ano yung greater things? Sabi ng Panginoon, higit pa dito kaya mong gawin. Amen? Higit pa dito kaya mong gawin. Yung blessings na meron ka, higit pa dito, far beyond. Kayang gawin ng Diyos. Ako naniniwala doon sa greater things na nilaan ng Diyos sa atin. Ewan ko lang kung naniniwala kayo, pero ako naniniwala ako doon. Na kahit ano mang pinagdadaanan mo ngayon, higit pa dito kayang gawin ng Diyos. Amen? So sabi dito, Jesus noticing you in the crowd, nakita ka ng Panginoon. He cares about your individual pain and He calls out of hiding so you can walk in completely freedom. Ngayon, hindi ka na matatakot. Ngayon, hindi ka na mahihiya. Ngayon, pwede ka nang lapitan. Ngayon, hindi ka na madumi. Dahil ikaw ay pinagaling ng Diyos at nilinis pa ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ng Diyos. Minsan sa church, ginagosting lang natin si Lord. Pagkatapos gumaling, wala na. Pagkatapos makatanggap ng blessings, wala na. Naalala ko po no yung ayaw na ikwento. Masama. Huwag na ikwento. Okay, 48. Kaya nga sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Uwi ka na, papaya. Kasi may takot siya. Bili mo yung 12 years kang gano'n na sitwasyon mo, traumatic ka na yun eh. May phobia ka na yun. Kaya sabi ng Lord, nothing to hide. Huwag mo na itago ang sarili mo, pakita mo sa kanila na ikay magaling na at pinalaya, nilinis ka na ng Panginoon, wala ka na dapat ipangamba. Alam mo, pwede lang sanang pabayaan na Jesus yun. At nagawa niya na yung yung plan, nagawa niya na yung dapat niyang gawin, pagalingin yung may sakit. Kaso hindi natatapos doon. Ayaw ng Diyos na nagtatago ka. Ang gusto ng Panginoon, maging patotoo ka. Ang gusto ng Panginoon, makita ng tao na ikaw ay pinagaling ng Panginoon, nilinis ng Diyos, inayos ng Diyos ang buhay mo. Yung physical healing na meron ka, given na yan. I-compare mo yan doon sa spiritual healing na ino-offer ng Panginoon. Amen?
Kaya huwag po kayo manangon sa physical healing. At dapat natin dinidesire yung spiritual healing ng Diyos sa atin. Yung pagalingin tayo ng Diyos sa ating spiritual. Yung itong katawang ito, ano sabi po ng isang manunulat? Hindi ko po makalimot. We are born to die. Kaya ka pinanganak para mamatay. Sabi ng isang manunulat po, tayo ay nabuhay para mamatay. At tayo naglalakad para sa ating kabaon. Grabe yung kanyang sulat. Siguro nakita niya yun. Ang tao pag sinilang, tapos doon ang ending, kamatayan ko. So lahat ng tao sa mundong ito temporary. Kaya kung magkasakit ka man o magkaroon ka ng sugat, may nagtanong nga sa akin, Pastor, kapag bang isang tao ay namatay sa aksidente or na murder or ginawa ng di maganda, ibig sabihin ba nun makasalanan siya? Sabi ko hindi. Ibig sabihin ba nun sila Pito na pinugutan ng ulo, di makasalanan sila? Hindi. Yung kamatayan ay daan lang yan para makita mo yung totoong buhay. Ano man uri at paraan ng pagkamatay ng isang tao, hindi yan nagpo-point dahil sa mga tao ay masama o dahil ang tao ay mabait. Hindi yan. Lahat ng kamatayan ng tao, sakit man yan, aksidente man yan, ay ang daan ng Diyos para ang tao ay kunin niya. Nalunod man siya o natutulog man siya, lahat yan ay daanan ng Diyos na kukunin niya na yung tao sa anumang uri ng paraan ng pagkamatay. So, bisa kasi, siguro salbayan tayo na sunog. Di ba? May mga ganun tayong ideas. Kasi masamang tao yun, tayo na sunog. Hindi. Paraan na yun ng Diyos. Kaya nga kung may sakit tayo ngayon, may mga pagsubok tayo sa buhay. Hindi yan magde-define kung sino ka. Amen? Hindi yan magde-define kung sino ka. Magde-define dyan yung anong kayang gawin ng Diyos sa atin. Tuloy, ang challenge ko po ngayon, are you just running alongside the crowd of Jesus or are you reaching out, touch Him today? Ikaw ba yung mga taong kasama na ni Kristo naglalakad? Yung bodyguard ni Jesus Christ? O ikaw yung taong humahawak na sa Panginoon? Kaya niyo ba yun? Hindi ka sumasabay lang yung tagahawi. Yung dumadaan si Lord, wala kang kagalingan doon, tagahawi ka lang. O ikaw yung mismong humahawak sa Panginoon. Yan yung challenge ko ngayon. Sila Peter, tagahawi lang. Tabi! Tabi! Dati si Jesus, tabi! Pero yung babae sa likod pa dumaan. Patraidor nga no? Sabi yung mata-mataya, kaya. Nang nahawakan niya, galing ka agad niya. Pero mo yung kapangyarihan na gumawa ng langit at lupa, na-absorb mo, pumasok sa katawa mo, kaya instantly healing yung natanggap niya. Actually, hindi lang siguro yun yung sakit na napagaling sa kanya, lahat ng sakit natanggap niya. Yung challenge natin, ikaw ba yung tagahawi boys o ikaw yung babae na humawak sa Panginoon? Pangalawa, the promise. No matter how long you have been broken, how much you have been lost, or how unclean you feel, one touch from Jesus change everything. Bring your desperation to the feet of Christ. Dalhin mo yung desperation mo sa paanan ng Panginoon. Nilagay ko yun, sabi ko, ano man ang pinagdaanan mo ngayon, ano mang hirap mo ngayon, dalhin mo sa paanan ng Panginoon ang iyong problema. Lahat ng may problema ngayon, lahat ng pinagdaanan mo ngayon, dalhin mo yan sa paanan ng Panginoon. Hawakan mo yung kanyang ligayan ng damit. Nung ginagawa ko yan, sabi ko, Lord, gusto kong mahawakan ka ulit. Para naman sa nanay. Para naman sa sitwasyon namin, pastora, kumilos ka po. Lahat po tayo may pinagdadaanan, lahat po tayo nakakaraan ng hirap at masakit. Pero tandaan po natin, makikita natin yung kaya gawin ng Diyos. Minsan bibiguin ka ng church, minsan bibiguin ka ng kapwa mo, bibiguin ka ng mga mahal mo sa buhay.
Pero si Jesus, never kanyang bibiguin. Amen. Never kanyang ipoporsake. Never kanyang tatakwin. Na kahit ikaw yung pinaka-angling na tao, hindi kanya panlidirian. Umawa ka lang sa kanya at siya nang bahala. Tayo po natin ito ngayon. Praise God. Tayo po'y mag-praise sa Panginoon. Sa gabing ito, bago tayo matapos, I want you na magkaroon